morning. Muli ang inyong lingkod, Ms. Horizon Chaser, para sa ating makabuluhan at makatotohan ng mga balita hinggil sa siyensya at teknolohiya. At syempre, kaakibat dito ang pang-araw-araw ng ating pamumuhay. At narito tayo ngayon sa Philippine Information Agency para dito sa naganap na press conference at ang kasama natin rito ang National Library of the Philippines. So bakit narito sila? Ay ilahad nila sa atin ang kanilang mga programa na limit sa ating kaalaman. Ika-33rd Library Information Services Month na pala ito. Sa kanilang tema sa ngayon ay Let's Libraries, Learning, Empowering, and Transforming Society through Libraries. Kaya ito ay maging susi di umano na mabago ang kaisipan at magbibigay ng inspirasyon na magdudulot ito na magiging isang produktibo ang mamamayang Pilipino. Kaya narito yung introduction ni Ms. Catherine Chloe de Castro ng PIA at ang isusunod dito yung mga panauhin na naganap sa press conference sa PIA at na kung saan ay isusunod ang mensahe ni Mr. Edgardo Queros, Assistant Director ng National Library of the Philippines. At kasunod dyan, yung presentation ng naturang programa ng NLP. Kaya alamin natin ang buong detalye. Publications Division, Maricel Urena, of the 33rd Library and Information Services Month, and currently the Assistant Chief of the Research and Chairperson of the 33rd Library and Information Services Month, Jonathan F. Santos. With that, we hope to have another relevant discussion with NLP and our media partners. Thank you. Ito po ang National Library of the Philippines para mag-imbita 33rd Library Information Services. Let's Libraries, Learning, Empowering, and Transforming Society through Libraries. So yun po ang theme for the whole month of November, LISM 33rd year of celebration po. Then we have we have the objectives. So number one, to promote the role of libraries in promoting lifelong learning, empowering communities, and catalyzing positive change to the community. Of course, to highlight the contribution of library to encouraging a culture of reading, nurturing a love of literature, and promoting the love of discovery through books. And lastly, to empower libraries in transforming the minds and of course inspire individuals to become active citizens. Alright, so alamin naman natin ang mga activities na naganap sa National Library at na kung saan ay magkakaroon pa sila ng mga pa-contest at talaga namang hindi tayo mabuboring sa pagbabasa ng mga libro dahil ito pala ay may mga gantimpala rin. Kaya alamin natin ang lahat ng mga detalye. Here are the calendar of activities. So last September 18, we have the virtual launching. Some of the press media is there and also some library association launching. And for the impact stories, those are how the librarians contribute, inspire their profession in the community and in our country. So those are some stories for this will be launched on November 25. Then we have the closing and awarding ceremonies. This tie up with the National Book Week because we have a contest. So November, opening po ceremonies. Okay, the next, we have the contest. Here are one is the library feud. So we invite some libraries to be a family bonding to produce a sculpture na galing po yung book doon sa yung character galing doon sa Pinoy book Pinoy story, and then they will be create a character and ipapakita po nila yon to promotion of the love for books and reading, bonding po ng family yon. So that will be one of the contest po natin. So maganda po itong contest na to. Innovative ways of delivering information. In 2005, we launched the Philippine e-Library as a platform to access Filipiniana collection. Along with that, we have already e-books way back 2005.
And we continued the acquisition and digitization of materials. Even before the pandemic, we already have substantial number of electronic materials through our website. There are links if you go to our website, and of course there are restrictions if the resources are under copyright protection. You still have to undergo some process of registration. But you want to access this collection, you can also go to our partner public libraries in the LGUs. They have offline copies of the electronic resources, especially in places where the internet is not yet, at least the speed is not yet good enough to connect the locality, the municipality, even the barangay to a database outside the Philippines. And we also have video materials that would teach you or help our researchers in navigating our platforms available at the National Library. National Library has been in the building, our facilities has been in continuous development process. We have recently finished the earthquake retrofitting of the building. Of course, one of the disasters that we are preparing in Metro Manila is the big one. So earthquake retrofitting of the old building is a must. So we have done that already. Now we are in the final stages of completion of our gas-based fire suppression. Bago pa man po nasunog yung po sa office, nangyari na po yung sunog dati sa opisina ng Land Administration Authority sa Binondo, na nadamay din si National Archives. Nung nangyari po yun, meron na po kaming budget na nakuha, na ibigay naman ng ating gobyerno, yung ating modern gas-based fire suppression. So ito po yung ating paraan ng pag-aalaga. Beside the gas-based fire suppression, we are also in the process of installing security systems. Of course, sa nakaraan, nabalitaan natin na ang collection ng National Library ay may panahon noong 1960s na na-hostage ang Noli Mitangre at Feliboste mismo. At meron din yung pilferage case na nangyari. So ayaw na nating maulit, kaya hindi lang yung mga natural disasters ang pinaghahandaan natin, kundi yung mga theft or pilferage. Sinama na rin po natin dyan yung proactive na protection. So ngayon, mas marami tayong binabantayan. Dati ay climate control natin ay humidity and temperature. Ngayon ay magsisimula na tayo yung air quality monitoring para proactive tayo. Dinagdagan natin ang monitoring na inaalam din natin ang microbiological presence sa ating mga storage area. Meron din tayong disinfection mechanism na para patayin kung mayroong mga bakterya na nakapasok at dumadami. At of course, dahil tayo ay malapit sa dagat, minomonitor din po natin ang salinity ng ating hangin. At maliban doon, kasama na rin po sa minomonitor natin yung hydrocarbon emission dahil ang Metro Manila ay punong-puno na ng usok galing sa tambutso ng mga sasakyan. Sa kasama na rin po dyan sa monitoring natin na tama ba ang ultraviolet emission ng ilaw na kinakabit. So meron tayong monitoring device. At yung mga equipment na dinagdag natin ngayon is yung conservation and preservation equipment. Yung laboratory natin, nagsimula na tayo sa budget preparation, and of course, it takes time to construct a new building. So we reallocate, we just reallocate spaces in the building para magamit as laboratory. So ito makikita natin mamaya, hindi lang yung facility per se, but magkakaroon po kami ng
permanent gallery for appreciation ng mga Pilipino, lalo yung mga kabataan, yung mga bagong henerasyon. Yung ating pong mga precious collection ay hindi na nakatago sa vault. Ilalabas po natin sila sa isang permanent gallery para sa mga kabataan o sino man sa ating mga kababayan, lalo yung mga bumibisita lamang, yung mga pinanganak at lumaki sa ibang bansa, para magkaroon ng appreciation ng ating mga heritage collection. Kung sa mga nakakaalam, pag kayo ay pumunta sa National Library, hindi po available, hindi po mahihirang, hindi nyo po makikita ang mga tinatawag na heritage collection tulad po ng original manuscript ng Noli Me Tangere at El Filibusterismo, at yung iba pang mga dokumento, pati po ang salakot ni Andres Bonifacio, meron po kami doon. Pati mga painting na Amor Solo, Juan Luna, at yung iba pang mga materials tulad ng mga mapa, yung pong mapa na ginamit sa ating case sa West Philippine Sea, meron po kaming kopya din nun. At yung mga pictures ng mga kilalang personality sa ating mga nakaraan. So ito po ay ilalabas natin in a permanent gallery. We'll be opening, at least kung soft opening po this November. At i-open na po natin yan sa public. So ito po yung mga bago natin sa National Library. At sa mga hindi pa nakakapunta, silipin nyo po yung aming mga social media accounts, may mga pictures, and we hope that pumunta kayo mismo sa ating facility at mabisita natin ang ating bagong National Library of the Philippines. Do we have questions from the media? Una po yung pinakamaganda po natin na basihan ng ating pagtingin dito sa online, electronic materials versus yung mga printed materials. Meron pong ginawang pag-aaral ang National Book Development Board before the pandemic, right before the pandemic. At ang lumalabas po dito sa buong Pilipinas, ang preference ng ating mga kababayan, kahit anong pong edad, bata o matanda, ay printed pa rin. So ito po yung objective study na nagawa na. So alam po natin yan. Itong mga nakaraang taon, magmula noong 2012, under construction po yung buong building natin dahil nga po doon sa earthquake retrofitting. So ang aming services ay limitado lamang. So ang actual data namin ay talagang hindi pa reliable. However, kung ikukumpara natin ang readership ng National Library of the Philippines, yung pag-visit at pagre-research sa mismong facility ng National Library, with the internet as a basis na iyan po ay matagal nang nagsimula, 1990s pa may internet na tayo. Kahit po nung dumami na yung mga e-books at online resources, ang National Library ay dumadami ang nagpupunta. Ito pong panahon, nakakabukas pa lang natin, nitong nakaraang semestre na partial pa lang po ang face-to-face activities sa maraming opisina, eskwelahan, universities. Talaga pong maliit pa ang pumupunta sa National Library. Pero nakita po namin nung pandemic na nung binuksan po namin yung electronic resources namin, meron din po kaming online library assistants. Nakita po namin yung dami ng nagpupunta sa aming nag-a-avail ng aming online resources. Nandun po sa aming annual report yung numbers. Umaabot pa rin po siya sa million users in a year. So sa kabuuan, whether print siya or electronic siya, National Library man siya or hindi, nandun pa rin yung paggamit ng online resources sa ating mga kababayan, mga pabata, mga matanda. Sa amin po kasi sa National Library, ang pinaka-kadalasan na pinupuntahan ay yung repository po ng thesis and dissertation. Kasi nasa National Library po ang
ang National Repository ng mga thesis and dissertation. Yan po yung pinakamadalas gamitin at puntahan ng mga researcher, bata man or matanda. Happy morning po, it's Horizon Chaser. Sir, paano po itong ma-preserve na abot po ng 2050 itong mga books natin dyan sa National Library? And ano po ang madalas na naging problema talaga ng National Library para alam din po natin at kung sino pwedeng tumulong pa para mas lalo po mapalakas pa natin itong National Library natin. And ano po yung tips natin doon sa mga gumagawa naman ng libro? Anong mga materials dapat ang gamitin? May ganun po ba, sir? Thank you. Yung ating timeline kung 2050, kaya-kaya po yan dahil ang ating collection naman ay nasa tamang pag-aalaga na. Ang kadalasan naman pong problema natin dyan ay yung oxidation na tinatawag, lalo't ang mga papel ay gawa sa acidic paper. Pinakamadali po dyan ay yung mga papel na katulad po ng newspaper, manipis siya, very acidic po yung papel. So yan po yung madaling maging crispy. So yan po, may solusyon dyan. Meron tayong technology available, may paraan. Ang isa po dyan is para po mabawasan yung physical handling, ang ginagawa po natin yung digitization. So pag may researcher na-digitize ng material, yun na lang pong digital copy ang pinapagamit para mabawasan yung handling. At the same time, yung physical damage ma-eliminate at pati yung possible na pilferage. Nakakagulat man po pero meron pa rin mga susubok na maglabas without authority o qualified theft na nga yun pagka nilabas nila yung mga material. So mayroon naman po tayo existing na security mechanism to handle that. Natuto na po tayo doon sa pilferage case na nangyari before a few decades ago. Kaya na-establish na natin yung ating mga measures. And then yung ating mga environmental controls naman, binabantayan po natin. Kasi sa Manila, sa Philippines, ang isa pong mabigat na ayaw natin mangyari is yung magkaroon ng amag, molds. Ito ay bacterial growth, lalo na pagkapanahon ng monsoon season, na araw-araw mataas ang moisture sa ating air, pwede pong amagin yung ating mga libro. Sa ating mga manufacturers ng papel o sa mga printers, publishers, maganda po sana na gamitin natin yung acid-free na paper. At saka yun po sa ating mga gumagawa ng thesis and dissertation, baka po ganun din, gumamit ang ating mga estudyante or i-require ng ating universities yung paggamit ng acid-free paper. Mas maganda po yan. Maliban doon, baka dapat tingnan din yung paggamit ng ink. Meron po kasi tayong technology sa ink na water-soluble. Mapatakan lang po ng tubig yung document, yung thesis, yung dissertation, mabubura po yung printout. So meron naman po ngayon bago na technology sa printing na hindi na po water-soluble ang printouts natin. Yan. So yan po yung mga pinaka-importante natin na babantayan sa ating mga collection, sa ating mga gumagawa or producer ng print materials. Although sa ngayon, hindi na po tayo sarado open na po tayo. Tumatanggap na rin po tayo ng mga deposit in the form of formats sa thesis and dissertation at yung sa ating mga publications tulad ng newspaper, magazine at books. So ano po tayo, hindi lang po tayo print, pati po yung mga non-print materials. Kasama na rin po sa kinokolekta, inalagaan, binibili ng National Library. Sa ngayon, yung policy po natin ay very open na po tayo. In fact, wala na po yung tinatawag na baggage counter, book counter. Pati po ang inyong backpack, pwede na pong dalhin sa loob.
At meron naman po tayong mga pamamaraan para hindi po magkaroon ng problema yung ating ating pong copyright law. National Library po ang implementing agency ng copyright section of the Intellectual Property Law. Meron po doong provision na nagsasabi na for purposes of research, yung pong researcher pwede po niyang i-reproduce. Iba po yung wording doon, pero ganun din yung ibig sabihin. Ang ano po niyan is, whether isulat mo po siya ng sulat kamay o picturean mo, pareho lang po yun. So, sa totoo lang, hindi naman bawal sa batas. Although, sa case po ng ating intellectual property law, wala pa tayong statute. Wala pang nagdemanda. Wala pa nag-file ng case na yung may-ari ng copyright ng isang published material ay na-violate dahil sa ginagamit ngayon na pinipicturean po ang page. So, ang ano po dyan is, hanggat wala pong statute na nagsasabi, andun pa rin po tayo sa interpretation na as long as yung nag-picture ay siya yung research. Mayroon po tayong batas, yung Republic Act 7743, na dyan po nakalatag yung mandate ng National Library sa pag-develop, pag-establish ng public library sa ating barangay, municipal, city, at provinces. So, ang ating pong ugnayan sa ating mga local government units, nakakontextualize po siya within the autonomous nature ng ating LGUs. So, ano din po yan? Hindi na po under ng National Library ang mga public libraries. Bago po ng ating Local Government Code of 1991, ang ating public libraries po ay branch ng National Library under the Municipal Libraries Act of 1952. Pero nung nagawa po ang ating Local Government Code, yan po ay dinevolve sa LGU. So ang amin pong ugnayan ay sa local government units. At marami din po tayong local government units na nagpapatayo ng kanilang mga local libraries under the different levels, magmula po sa provincial government, municipal, city. At marami po tayong active ngayon. Napansin po namin after the pandemic, ang ating mga local government officials nagkaroon ng mas magandang appreciation ano ang halaga ng library sa kanilang locality. So marami po ngayon nagpapatulong, humihingi ng technical assistance, paano po sila magtayo. So yan naman po ay namomonitor ng National Library kasi ang aming opisina, meron po kaming Public Libraries Division na nakatutok po sa trabaho ng pagtatayo, pag-establish o pag-develop ng ating public libraries nationwide. So ano naman po yan, monitoring na gagawa nila every year. So we are able to determine kung ano na ang nangyayari sa ating lokal. Patuloy po yung programa natin tungkol dito sa in fact yung atin pong RA 7743, meron na po yan proposed revision sa lower house at sa Senate para naman po makahabol siya kasi ang ating batas ay 1994 pa po iyan. So marami na pong provision ng batas ng RA 7743 na kailangan na i-update sa pagbabago ng panahon. Ayun pong ating intellectual property law, may mga revision din po yan. Nasa Malacanang na po yung revision. Naantay na lang po natin ang pag-approve ng Presidente para maging ma-finalize na po yung revision para naman i-cover yung ating mga bagong formats. Marami pong hinabol dyan na provision related to electronic materials, including yung reprography na tinatawag ng pag-kopya, pag-duplicate. At para makatulong naman po sa protection ng copyright ng ating mga copyright. Ngayon po, sa taon na to ang aming project, meron po kaming tinatawag na Project Lara. Ang coverage po niyan ay yung probinsya po ng Aurora at yung probinsya ng Antique.
po kasi na, so yun po yung National Library, nagpo-propose po tayo sa DBM. Pero pwede rin mag-propose ang mga congressmen at senators. Kadalasan kasi sa DBM, lalo nitong budget ng 2023, panahon pa po ng pandemic, wala na pong deliberation na nangyari sa DBM dahil close pa po yung ating offices. So formula-based po yung budget approval sa DBM. At nagkataon lang na itong ating mga congressmen from Aurora and Antique ay they were able to find way para madagdagan po yung budget na para sa mga programs. So sana po kung lahat ng senador at congressman magkaroon ng ganong initiative. Of course, si congressman, pagka tinanong natin, syempre ang kanyang concern ay yung kanyang nasasakupang lugar. So, ganun po ang nangyayari sa mga congressional insertion. But of course, we have been proposing these development projects sa DBM as part po ng RA 7743. So, ano pa rin yan, regular. Pero, of course, ang ating naman titignan is pagdating sa DBM, may mga formula silang ginagamit in terms of what to approve, how much, lalo't ang ating fiscal budget ay lumaki nitong after ng pandemic at itong after ng sunod-sunod na oil price increase. Lumiliit po yung actual na budget natin in terms of what the money can buy. So naiintindihan naman po natin yung ganyang sitwasyon sa ating DBM. At of course, yung hindi naman kayang gastusan ng ating national government, binababa po natin yung programa sa local government unit at kung kaya nilang pondohan, yan po ay sa local na. Mapapansin po natin ngayon, marami po at tayong mga local government na sila na ang nagpapatayo at nagpapalaki, nagpapaganda ng kanya-kanyang libraries. Sunod-sunod po yan, magmula noong 2018 na makikita natin ang mga bago at magaganda at dumadami lalo ang public libraries. Dito lang po sa Metro Manila, ang nanguna dyan ay ang Quezon City Public Library. Sa probinsya, nito pong August na nakasama din ako sa pag-ikot, may isa pong bayan, city, yung Himamaylan City sa Negros. Ang ganda po ng kanilang bagong gawang city library. And so with yung mga malalaking city na nabudgetan naman nila yung pag-develop ng kanilang library, that would include the Davao City Library bago po ang kanilang library facilities and services. Sir, karagdagan lang po. Kung sakali itong RA 7740 at maawa naman ang DBM sa inyo, dahil maraming programa pala kahit national library ito. Sir, ang totoo, how much po ang need natin talaga na budget? At dapat po ba na ibato lang din sa LGU lahat? Kung pinakailangan, sir, ano po ang talagang gusto niyong sabihin, yung totoo, na kailangan talaga na seryosohin itong budget na ito para sa mga programa? Dahil marami naman palang programa yung national library natin. Thank you po. Unang-una po, very supportive naman ang DBM. In fact, nito lang taon na to, yung request namin for the creation of new positions sa National Library, approve po agad, ang bilis. Wala pang isang taon na approve na, nasa process na po kami ng filling up ng mga bagong create na positions. So DBM din po yung tungkol dito sa creation of positions. So marami pong naitulong, marami na pong bagay yung pagkakaroon ng permanent positions sa National Library para magampanan ang kanyang trabaho. Pangalawa, yung pong pagbabudget, pagpupundo ng mga programa natin sa libraries. Magmula po nung naitatag ang Local Government Code noong 1991, kasama po yan sa autonomy na trabaho, nasa poder na po ng ating local government units ang
financial question of the public libraries. Before the pandemic, lumabas po yung bagong na-resolve po yung question about the IRA, yung Internal Revenue Allotment. Ito po yung tinatawag natin na mandamus case sa Supreme Court na nagka-clarify po na hatian ng tax sa national at local. At kakibat po niya, naglabas ang BBM, ang executive, ng panuntunan ng tungkol doon sa mga gastusin. So may hatian na po yan between the local and the national. In the context of implementation, ang assumption dito ay ang LGU, siya ang nakakaalam kung ano ang need ng kanya constituents. At sila ang magpa-prioritize sa kanilang budget kung ano ang mas priority nila sa kanilang locality. And national governments, tulad ng National Library of the Philippines, ang ginagawa dapat namin ay para tulungan ang local government units. Ganun na po ang takbo ng ating government between national and local magmula po nung itinatag itong Local Government Code ng 1991. So sa amin po sa national, malinaw po yun. At ito po yung palagi nating sinasabi sa ating mga local government officials, lalo na sa mga bago. Kasi every 3 years nagkaka-election tayo. So kailangan din pong alam nila kung saan sila lulugar in terms of the budget. So nandun naman po sa guidelines natin, ano yung tinatawag na counterpart ng National Library. In fact, hindi lang po yung budget, kasama po ang roles and responsibilities. Nandun na rin po yung counterpart ng ating local government units. Pero hindi naman po tayo sarado dyan. Sa ating operations magmula noong 1994, pagka meron pong budget na binibigay minsan sa national at pwede namang ibaba sa ating local government, nakakaroon po tayo ng sharing sa local. Lalo may mga, hindi lang po ito tungkol sa cash na donation, mayroon po tayong mga international donors, agreements, na nagpapadala po ng libro. Minsan may nagpapadala po ng gamit, computers. Meron po tayong mga kababayan sa abroad na magbibigay siya ng pambayad ng internet mamimili na lang po kung ano yung wala pang internet. So nakakatuwa din po na may mga kababayan tayo sa ibang bansa o asosasyon ng mga kababayan natin sa ibang bansa na patuloy na tumutulong sa ating local government, yung ating pong public library sa local government. So ganyan po ang kalakaran natin ngayon. Maganda naman ito. At natutulungan pa rin natin ang ating mga kababayan kasi atin din pong iniisip lagi sa National Library of the Philippines na hindi naman po lahat ng local government ay may mayaman. Meron po tayong mga mahihirap na local government unit. Okay po, inaanyayahan ko po kayo muli para po i-reiterate ko lang po yung LISM or Library Information Services Month ay meron pong batas, Proclamation number 837, Series of 1991, na kung saan ang National Library of the Philippines and ang NCCA po ang nag-spearhead po nitong celebration na to. Kaya po sana po ay makiisa po tayo sa celebration na to. Kailangan po ninyong i-follow ang ating Facebook or social media po ng National Library of the Philippines and yung gamitin po natin yung hashtag natin na Let's Libraries. Di ba, sir? Ayan. So, Let's Libraries. Lahat po tayo ay mag-follow po and of course, pwede rin po nilang gawin ito sa kanilang mga schools, libraries, and for more details, of course, don't forget our microsite, web.nlp.gov.ph/LIS. Ayan po. So, sa mga iba pang mga detalye, kindly visit our website. At, syempre, hindi po namin ito matatapos. Kailangan din po ninyo bumisita sa National Library of the Philippines. Gaya po ng sabi ng ating Assistant Director, kami po ay
welcome po sa lahat ng mga students, professional to visit the National Library. Dahil sa National Library, mag-e-enjoy ka dito. Maraming salamat po. Alright, so malinaw na kung gaano kahalaga nga naman ang pagbabasa sa ating mga libraries. At nariyan ang ating National Library of the Philippines na magbibigay ng napakaraming impormasyon tungo sa ating pagbabago ng ating pananaw sa buhay. Alright, so dito nagtatapos ang ating nalakap na press conference mula sa Philippine Information Agency sa Quezon City. Muli ang inyong lingkod nag-uulat, Miss Horizon Chaser, I love you all. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Healthy Blend 15-in-1 Coffee, ang kape na gustong-gusto ko. Tiyak, magugustuhan mo rin. Kaya tumawag na sa 0917-921-5467 at mag-whole food B-complex tayo para maging malakas at masigla ang ating pangangatawan. Kaya bumili na sa 0917-921-5467. At para mag-relax ang buong pamilya ay tayo na sa Cafe Lupe Antipolo at doon ay kumain tayo at mag-enjoy sa mga natures. Happy morning, Miss Horizon. Please visit the Cheongdam restaurant. Thank you for coming. Po tayo dyan dito sa Parañaque City at official na nga na open na itong Cheongdam Restaurant sa Purple Mall. Kung sakali na implement ko ito, sino-sino po talaga ang dapat maging partner? Ito yung maaasahan natin sa taong 2023 pa para sa pagsunod ng mga First time ko to. Makikita natin talagang kayang may kinalaman ba ito? Dito? Alright. So, di ba high-tech ng ating mga tricycle? Ako ito lang. Ay, pati ba ito? Is ano pa po yung dapat nila na maaasahan sa PhilAs? And kayo po ang president ngayon. Good morning!